aabutin daw ng tag-ulan at pasukan ang kabi-kabilang road at flood control projects sa Metro Manila. Kaya ang pagbaha hindi pa rin daw malayong mangyari ayon sa MMDA o Metro Manila Development Authority. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? 2015 hanggang 26 pa nga daw, Jessica, tuluyang matatapos ang malalaking drainage at sewerage projects ng pamahalaan sa Metro Manila. Kaya naman posible pa rin ang pagbaha ngayong darating na tag-ulan. Kaya naman ngayon, todo kayad ang MMDA para malinis sa mga baradong drainage systems sa Kamaynilaan, bagay na ilang buwan na rin nilang ginagawa. Umaambon na ng simula ng maliit na grupong ito mula sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office ang kanilang pagbubungkal sa isang baradong drainage sa Macapagal Boulevard. Ang kanilang gamit, isang lumang vacuum truck na patuloy nilang pinapagana bagamat ito ay retirado na sana. Pinapasukan ng tubig para yung mga silt dito sa loob ay madudurog. Tapos iba-vacuum siya, hugutin, tatanggalin dahil ang halos pumasok na dito sa area na to ay puro na yung burak. Apat lang ang ganitong makina sa buong Metro Manila kaya hirap ang grupong ito na linisin ng daan-daang karamihan ay baradong drainage system sa buong Kamaynilaan. Aminado si Engineer Kembao na pag-iwanan ng drainage at sewerage system ng Metro Manila. Kung ikukumpara nga raw 10 taon nang nakakaraan, tila ngayon lang napapahalagahan ang kanilang trabaho. Ang pagbabawal sa plastic ng karamihan sa mga syudad sa Metro Manila, malaki rin umano ang naitutulong. Bukod sa desilting at declogging, may 32 proyekto rin ng MMDA para gumawa ng mga bagong drainage system. Ang Department of Public Works and Highways naman, 39 ang proyektong may kaugnayan sa flood control at sewerage system. Kabilang dito ang Blumentritt Interceptor and Catchment Area Project, ang mahigit 3 kilometrong dambuhalang drainage system na sinimulan Hunyo noong nakaraang taon. Inaasahang matatapos ang 5-phase program Disyembre ngayong taon. Pero bukod sa lagay ng panahon, may ilang nagpapabagal sa takbo ng proyekto. Problema namin yung mga illegal settlers. Kung makikita nyo yun, yung mga nasa doon sa dulo. Ang ilang bahagi ng proyekto halos kumpleto na. July 14, inaasahang matatapos ang proyektong ito na nagpaganda sa drainage system sa Espanya. Ngayon, piniprepare namin at binubuhusan namin dito sa kabila para by on Monday makakadaan dito at dito naman sa kabila gagawin namin para mabilis po ang trabaho natin na gagawin dito. 24/7 po ang ginagawa namin dito. Ang problema, kabi-kabilang construction pa rin ang sasalubong sa mga estudyante pagdating ng pasukan, gaya ng road improvement project sa Santa Mesa, flood control project sa Osmeña Highway at Villarama Street sa Makati, at ang Skyway construction sa Osmeña Highway. At simula bukas ng alas 11 ng gabi, isang buwan namang isasara ang isang linya ng Magallanes Interchange. At hopefully, yung paglilinis namin ng estero makatulong para lumaki yung absorptive capacity ng waterways. Humigit kumulang kalahating bilyong piso, Jessica, ang gastos ng pamahalaan sa kabi-kabilang drainage at sewerage project sa Kamaynilaan. Pero kailangan pa nga nating maghintay para maramdaman ang epekto nito. Bukod sa mga proyekto ayon sa MMDA, ay may mga plano na rin bumili ng mas makabagong kagamitan para mapadali ang paglilinis sa mga drainage systems na ito. Oras na ito'y makumpleto. Jessica? Magandang maabisuhan ang mga magulang at ang mga estudyante ngayon pa lang. Asahan na ang mas mabigat pang daloy ng traffic kesa dati dahil sa napakaraming mga road at flood control projects na hindi natapos. Yes, Jessica, kaya nga ngayon pa lang pwede na nilang planuhin kung ano yung mga rutang kanilang daraanan base na rin sa mga nakapaskil sa website ng MMDA na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ng mga proyekto, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.